Inilublob ni Zhang Yi ang kanyang mga daliri sa tsaa at isinulat ang salitang sipito sa coffee table. Ayon sa kasunduan, dapat kong ibigay sa iyo ang kalahati ng bahagi na 5%. Ngayon ay tataas ko ito sa 7%. Ang dagdag na 2% na ito ay sapat para sa iyo upang lubos na mapabuti ang iyong pagiging produktibo. Ang mga ugat ng Yuanxi sa ilalim ng Qinling Mountains ay may malaking nilalaman. Kahit na ito ay 2% lamang, ito ay sapat na upang suportahan ang operasyon ng buong Blizzard City sa loob ng mga dekada. Ang kailangan lang ay ilang mga thermal weapon na gawa sa mga pangunahing materyales. Tuwang-tuwa si Zhu Zeng. Ang mga armas ay talagang walang halaga sa kanila. Mayroon lamang Zhang Yi. Upang makitungo sa mga estranghero tulad ni Li Qianggong, kailangan niya ng malaking bilang ng mga armas upang magamit ang napakamahal na kasanayan, hari ng digmaan. Kaya kailangan niya ng maraming armas. Agad namang nag-hit ang dalawa at walang naging problema sa deal. Gayunpaman, hindi pa nasisiyahan si Zhu Zeng. Laging sinasamantala ng mga tao ang iba. Pinunasan ni Zhu Zeng ang kanyang mga kamay. Masarap talagang magbigay ng 2%, ngunit mayroon kang higit sa porsyento ng yuan or sa iyong kamay, hindi mo magagamit ang lahat ng ito, tama? Paano kung ipagpalit natin ang higit pang mga bagay? Malalim na umiti si Zhang Yi at sinabi kay Zhu Zeng, huwag maging gahaman. Ang negosyo natin ay hindi isang beses na deal. Kung mayroon kang magagandang bagay sa hinaharap, maaari tayong magpatuloy sa pangangalakal. At talagang kapaki-pakinabang sa akin ang mga yuan oras na yon. Walang sinabi si Zhang Yi sa kamatayan. Nangako rin siyang magbibigay ng 5% sa Deng's Technology, kasama ang 7% kay Zhu Zeng, at mayroon pa rin siyang 18% ng Yuanxi Mineral Vein. Gaya ng sinabi ni Zhu Zeng, hindi mauubos ni Zhang Yi ang lahat ng enerhiyang ito kahit na mag-install siya ng central air conditioning para sa buong Tianhai City. Ngunit nakasanayan na ni Zhang Yi ang pag-imbak ng mga supply kung sakaling may mga emerhensya. Bukod dito, ang mecha na gustong itayo ni Lukeran ay mayroon ding napakalaking pangangailangan para sa enerhiya. Si Zhu Zeng ay masipag sa trabaho, ngunit si Zhang Yi ay hindi bumitaw, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, pinaalalahanan ni Zhang Yi si Zhu Zeng na tandaan na maghanda ng ilang lakas tao. Pagdating ng oras na magmimina sa Qinling Mountains, kakailanganin nilang magbigay ng sarili nilang tauhan. Tumango si Zhu Zeng, madaling hawakan ito. Wala pa ring kakulangan ng lakas tao sa Blizzard City. Ngunit paano ang iyong panig ng Tianhai City? Sinabi ni Zhang Yi, magpadala ka lang ng ilang tao, ngunit hindi namin kayang bayaran ang mga minero. Mas mabuting pumunta ka rito. Well, lahat ng bagay na ito ay nasa akin. Sa oras na ito, gustong-gusto niyang bumalik dahil sa kanyang magkaibang espasyo, mayroong isang bagay na higit na pinapahalagahan niya. Iyon ang purple na kristal na nakuha mula sa Purple Pyramid sa misteryosong mundo. Para naman sa pamilya Deng, hindi pumunta si Zhang Yi para kumustahin. Sa halip, nakipagkasundo siya kay Deng Yuanbo ng pribado. Matapos maihatid ang Yuan Stone Veins, magagamit ni Zhang Yi ang kanyang space ability para tahimik na ipadala ang ilan sa mga ito sa kanila. Lumabas sina Zhang Yi at Zhu Zeng sa lounge sa likod. Pagkatapos ay nakita nila si Fatih Xu na hindi nakaupo sa hapagkainan, ngunit nakahanap ng isang liblib na sulok at tahimik na nakatingin sa bumabagsak na nyebe sa labas ng bintana. Paminsan-minsan, bumuntong hininga siya at may sinabi sa kanyang bibig, mula noong sinaunang panahon, ako ay puno ng pagsinta at puot, at ang puot na ito ay nananatili magpakailanman. Sa panahong ito, ipinahiwatig din ni Lan Xincheng kung gusto niyang pumunta sa ikalawang palapag upang magpahinga muna. Kamakailan, sinanay ng Blizzard City ang ilang mga bagong babae upang bumuo ng Blizzard City Song and Dance Troupe na maaaring gumanap para sa Fatih Xu. Ngunit si Fatih Xu ay umiling sa katahimikan at tumanggi. Nagulat pa ito kay Lan Xincheng. Hindi niya alam kung paano binago ng matabang lalaking ito ang kanyang kasarian. Alam ni Zhang Yi na hindi pa rin niya makakalimutan si Liang Yang sa kanyang puso, ngunit maaari lamang niyang gamitin ang oras upang patayin ang mga emosyonal na isyu at walang ibang maaaring makisangkot. Pagkatapos kumain, nagpahayag si Zhang Yi na gusto niyang bumalik. Dinala ni Zhu Zeng ang isang tao at sinabi kay Zhang Yi, dahil nandito ka, alagaan natin ang isang bagay. Lumalabas na maraming tao sa paligid ni Zhang Yi ang lumahok sa opisyal na labanang ito.
Gayunpaman, si Liang Yu at ang iba pa ay walang opisyal na mga opisyal na pangalan ng code na hindi nakakatulong sa mga aksyon sa hinaharap. Sa makatuwid, binalak ni Zhu Zeng na opisyal na irehistro sila sa rehistro at bigyan sila ng code name ng militar ng kaharian ng Huaxu. Ito ay maaaring ituring bilang isang establishmento. Patawang sabi ni Zhang Yi. Tinawagan niya si Liang Yu at ilang iba pa, pangunahin ang mga mandirigma na nangangailangan ng mga opisyal na pangalan ng code. Para naman kay Yang Xingxin at iba pa, lahat sila ay nakatago sa shadow space ng Jinwei at hindi muna sumali sa labanan, kaya hindi sila sabik sa tinatawag na code name. Mayroon pa ring malaking bilang ng mga code name na mapagpipilian sa database. Pagkatapos gumawa ng pagpili ang lahat, sa wakas ay nakumpirma nila ang kanilang mga code name. Si Xu Chunli, na may codenamed Marshal Chanpeng, ay talagang naayon sa kanyang pangalan. Nang kumpirmahin niya ang codename na ito, mukhang nalilito pa rin si Fatih Xu, bumubulong ng kung ano sa kanyang bibig, ang damdamin ay napuno ng puot mula pa noong sinaunang panahon, at ang puot na ito ay nananatili magpakailanman. Gustong tumawa ng lahat nang makita nila ito. Si Yu Jiguang, na may codenamed Lu Wu, ay isang mythical beast na kasing lakas ng tigre sa sinaunang mitolohiya. Si Liang Yu, na may codenamed Nine Heavens Mysterious Lady, ay ang Valkyrie at ang diyosa ng digmaan sa sinaunang mitolohiya. Maging si Huahua ay nakakuha ng atensyon ng ilang mga war zone dahil sa kanyang espesyal na pagganap sa larangan ng digmaan. Mayroon itong sariling mythical codename, Kyongki. Itinaas ito ni Zhang Yi at niting hinimas ang ulo nito. Sa sinaunang mitolohiya, kasama sa kanluraning kasamaan ang kaguluhan, Taoti, Kyongki at Taoti. Ang Kyongki at Chaos ay parehong Western evils, at ngayon ang mga code name ng isang tao at isang pusa ay mukhang perpektong tugma. Ang pangalang Taoti ay kay Lu Huang, ang kapitan ng Demon Squad. Yuzu lamang, ang code name na ito ay hindi pa ginagamit ng sinuman. Ang mga mandirigma ay may sariling mga pangalan ng code, at sila ay magiging opisyal na rehistradong tauhan sa hinaharap. Pagkatapos, pinangunahan ni Zhang Yi ang kanyang mga tao, tinanggihan si Zhu Zeng at ang iba pang mga pagtatangka na manatili, at umalis sa Blizzard City upang bumalik sa Tianhai City. Hindi nagtagal, bumalik si Zhang Yi at ang iba pa sa Tianhai City. Sa pagkakataong ito ay hindi ako nagtagal, ngunit ang lahat ay napakasaya. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang misyon na ito ay medyo mapanganib, hindi ito masyadong malaki. Ang mga mandirigma ay nakaranas ng ilang karanasan at nakakuha ng isang bagay, habang ang mga hindi nakikipaglaban ay nakaranas ng magagandang tanawin ng hilaga at nasa masayang kalagayan. Pagbalik namin sa kanlungan, walang naglilinis sa labas ng pinto, at ang lalim ng nyebe ay higit sa 1 metro. Lumapit si Fatih Xu at ginamit ang kanyang snow-blowing na kakayahan upang tangayin ang makapal na nyebe sa paligid ng kanlungan na inilantad ang malaking parisukat sa harap ng pinto. Bumaba si Zhang Yi sa kotse, lumakad at binuksan ang pinto gamit ang triple insurance na iris, fingerprint at password. Pagkapasok ng lahat sa silid, tuwang-tuwa nilang itinapon sa lupa ang kanilang mabibigat na Amerikana, at pagkatapos ay ibinagsak ang kanilang mga sarili sa sofa at makapal na kumot. Wow! Nakabalik din sa wakas. Pagkatapos maglakad-lakad, parang bahay pa rin. Komportable, sobrang komportable nitong sofa. Bumalik si Zhang Yi sa silid at nagpalit ng kaswal na damit, pagkatapos ay pumunta sa sala at tahimik na umupo sa sofa na nanonood ng A. Naturally, walang mga bagong programa sa A, ngunit mayroong isang malaking bilang ng mga nakaraang programa na nakaimbak sa electronic system na maaaring mapanood. To be honest, hinding-hindi ko na sila mapapanood sa buhay ko. Ngunit mas gusto ni Zhang Yi na manood ng ilang klasikong pelikula at drama sa A. Ang panonood sa kanila paminsan-minsan ay nagbibigay sa kanila ng ibang lasa. Ang lahat ay nakahiga sa sofa sa pagkalito, at si Zhang Yi ay lumapit upang magbuhos ng isang tasa ng kape at milk tea. Nakaupo sa harap ng malalaking bintanang mula sahig hanggang kisam, sa labas ay ang umaalulong na hanging hilaga at bumabagsak na nyebe. Ang silid ay mainit at maaliwalas, at ang fireplace sa tabi ng dingding ay nasusunog sa nagliliyab na uling. Magkasama ang pamilya at mga kaibigan, tinatamasa ang paglilibang at init ng sandali. Ang pakiramdam na ito ay hindi masyadong masaya. Umuwi si Zhang Yi at ang iba pa at walang nagawa. Nagpahinga lang sila ng maluwag sa buong araw.
Hanggang sa ikalawang araw lamang nagsimulang ipamahagi ni Zhang Yi ang mga resulta ng paglalakbay sa Qinling. Ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay, syempre, upang galugarin ang komposisyon ng mga lilang kristal na ibinalik ni Totoro. Kitang-kita sa sarili ang kahalagahan nito, ngunit nang ilabas ito ni Zhang Yi at tiningnan itong mabuti, wala siyang naramdamang kakaiba. Tila ito ay isang piraso ng kristal na walang mga katangian. Kung ito ay ilalagay sa isang tindahan ng handicraft, maaari itong ibenta sa halagang 1 o 200 yuan. Walang pagpipilian si Zhang Yi kundi ibigay ito kay Lukeran at hilingin kay Lukeran na tumulong sa pagsasaliksik kung ano yon. Kinuha ni Lukeran ang lilang kristal at tiningnan ito ng matagal, ngunit hindi niya maisip kung bakit. Kaya't sinimulan niyang buhayin ang kanyang kakayahan sa Divine Machine Control at maingat na dinama ang panloob na istruktura nito. Pumikit siya at saglit lang ay nanginig ng husto ang kanyang katawan. Pagkatapos ay 2 linya ng malinaw na luha ang dumaloy mula sa magkabilang gilid ng kanyang nakapikit na mga mata na bumagsak sa lupa sa patak ng patak. Labis na nagulat si Zhang Yi, ngunit hindi naglakas loob na magsalita dahil sa takot na abalahin siya. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang iminulat ni Lukeran ang kanyang mga mata. Sa mga oras na ito, medyo malabo ang kanyang mga mata, na para bang may pinagdaanan siyang parang panaginip na eksena. Pagkatapos ay maingat na nagtanong si Zhang Yi, "Keran, ano ang nangyayari sa'yo? Ano ang nahanap mo?" Unti-unting bumalik sa normal ang mga mata ni Lukeran, ngunit naroon pa rin ang pagkalito. Umiling siya, "Hindi ko alam, kaya lang nakaramdam ako ng sobrang komplikadong emosyon." Ang saya, galit, kalungkutan at saya ng mundo ay tila pinagsama sa isa, sa loob ng kakaibang kristal na ito. Si Zhang Yi ay ganap na hindi nakaimik. Mood. Hindi kaya ito ay isang memory crystal na ginagamit upang mangolekta ng mga damdamin ng mga tao? Pinunasan ni Lukeran ang kanyang mga luha at pagkatapos ay seryosong sinabi, "Bukod sa mga ito, nararamdaman ko rin na naglalaman ito ng napakalakas at tumpak na kapangyarihan." Nakahinga ng maluwag si Zhang Yi. "Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang kayamanan na pinagsikapan ng husto ng distrito ng Shengjing ay tiyak na hindi ganoon kadali." Inalog ni Lukeran ang lilang kristal sa kanyang kamay. Napakalaki nito, kasing haba ng braso, at mabigat ang bigat. "Kuya, ang panlabas na layer ay ang lalagyan. Dapat ay ang bagay na nagdadala ng panloob na enerhiya. Pagkatapos lamang nabuksan ito ay maaaring makuha ang kapangyarihan sa loob." Hinawakan ni Zhang Yi ang kanyang baba at tiningnan ito ng mabuti. "Mayroon ka bang paraan para harapin ito? O gusto mo bang puntahan at tuklasin ito?" Ngumiti si Xuanwu, "Haha. Masyadong delikado ang lugar na yon. Ang lakas ng bantay ng gate ni Hades na madaling durugin ako. I don't dare to go there at all." Ngunit ang lugar na iyon ay hindi lamang natin binabantayan, kundi pati na rin ng Colombian Navy. Hindi bababa sa 50 Death of Love missiles mula sa magkabilang panig ang nakatutok doon. Kapag may nangyaring abnormal, kapag nakumpirma natin na ito ay magdulot ng malaking banta sa sangkatauhan sa oras na iyon, ang buong Star Island ay mapapawi. Mas nakaka-relax si Zhang Yi. Ang 50 perasong Death of Love ngayon ay hindi ang orihinal na modelo mula noong 1 siglo. Maaari nilang ganap na lipulin ang Star Island mula sa mapa ng karagatan. Gaano man kalakas ang mga bantay ng Hades, hindi nila mapipigilan ang kapangyarihan nito. Then I'm relieved. Ira the way, kailangan mo ba ng tulong ko? Inilagay ni Zhang Yi ang isang kamay sa kanyang bulsa at nagtanong ng kusa. Ang mga mata ni Xuanwu ay kumikislap sa kabilang panig. "Okay, kapag kailangan ko ng tulong, hihilingin ko sa iyo na kumilos. Ngunit ngayon sinusubukan naming panatilihin ang status quo at hindi basta-basta masira ang balanse." "Haha, yun lang. Well, ayos lang din sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong ko. Old friends na silang lahat at lalapit ako." Pagkatapos magsalita, ibinaba ni Zhang Yi ang telepono. Siya at si Xuanwu ay parehong may hindi maintindihang ngiti sa kanilang mga labi. Si Zhang Yi ay sumusubok at si Xuanwu ay mayroon ding elemento ng pag-arte. Dahil nagpa siya ang East China Sea region na magpadala ng malakas na alien team para tuklasin muli ang FOB. Siyempre, hindi maaaring ipaalam ni Zhang Yi kay Zhang Yi ang tungkol sa bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, sila ay dumanas ng malaking pagkatalo sa mga kamay ni Zhang Yi. Isa lang itong ground centipede na mahigit 5 metro ang haba, ngunit malaki pa rin ang epekto nito kapag inilagay sa sala.
Sa oras na ito, ang lahat ay natatakot pa rin sa pangit na nilalang sa ilalim ng lupa. Tinapik niyang siya ang kanyang matambok na dibdib at galit na sinabi, "Zhang Yi, bakit mo inilabas ang bagay na ito?" Ngumiti si Zhang Yi at sinabing, "Magsaliksik ka para malaman kung nakakapagluto ng 2 ulam ang bagay na ito." Inilibot niyang siya ang kanyang mga mata at sinabing, "Masyadong matigas ang shell ng bagay na ito at hindi ito maarok ng mga bala. Paano mo ito makakain?" Umupo si Zhang Yi sa sofa at nakangiting sinabi, "Hindi biro. Nilamon ng bagay na ito ang maraming ugat ng yuanxi. Iba ito sa mga tao at kayang lunukin muna ang mga katawan ng enerhiya. Sa totoo lang, may ideya ako." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, naisip kaagad ng matalinong siyang Xingxin ang plano ni Zhang Yi. "Kuya, gusto mo bang pakainin ang mga kulisap na ito? Para bang pag-aalaga ng baboy?" Ang lahat ay nagpakita ng naguguluhang mga ekspresyon. "Anong ginagawa mo sa ganito?" Itinuro ni Yang Xingxin ang bangkay ng alupihan sa lupa. "Para tayong kumakain ng karne ng tupa. Ang tupa ay kumakain ng damo at tayo ay kumakain ng tupa. Ngunit ang tao ay hindi maaaring ang unang kumain ng damo, kaya kailangan nating magdagdag ng isa pang layer sa food chain. Ang paglitaw ng mga tupa ay bumubuo sa butas na hindi maaaring ang tao ang unang makakain ng damo. Kung gusto ng mga dayuhan na dagdagan ang kanilang kapangyarihan, karaniwang kailangan nilang lamunin ang pinagmulan ng mga dayuhan o dayuhan na hayop. Gayunpaman, hindi sila direktang makakakuha ng kapangyarihan mula sa mga fossil fuel o pagkain. Sa puntong ito, dahan-dahang naintindihan ng lahat. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Zukir. Tumingin siya sa bangkay ng alupihan sa kanyang harapan at tuwang-tuwang sinab. Hindi rin maisip ni Zhang Yi kung anong problema niya. Sa kabutihang palad, hindi ito makakaapekto sa kalusugan ni Zhang Yi sa ngayon, kaya binalak ni Zhang Yi na itabi muna ito pansamantala at tingnan kung ito ay mawawala sa paglipas ng panahon. Sa ilalim ng pangangasiwa ni Zhang Yi, lahat sa pamilya ay nagsusumikap din upang umunlad. Ngayon nga lang, pagkatapos maabot ng ability index ng lahat ang elite player at captain level, na-highlight na ang talent gap. Bagamat si Zhang Yi ay may malaking bilang ng mga kakaibang pinagmulan ng hayop sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, mayroong isang malaking agwat sa kahusayan ng pagsipsip ng iba't ibang tao. Sa lahat ng mga tao, ang talento ni Liang Yu ay hindi nakakagulat na mataas. Ang kanyang pangunahing halaga ng panel ay masyadong mataas, at ang rate ng conversion ng pagsipsip ng esensya ng mga dayuhan na hayop ay napakataas din. Sa katunayan, pagkatapos bumalik mula sa kinling, ang kanyang power index ay umabot sa 700 puntos. Ito ang resulta matapos makuha ang pinagmulan ng 2 hayop na antas ng kapitan at Cheng Lanlan. Isinasaalang-alang ang kanyang pinahusay na mga katangian para sa malapit na labanan, kung siya ay pinahihintulutan na makalapit, posibleng makapatay ng isang dayuhan sa antas ng ipsilon ng biglaan. Maging si Zhang Yi ay hindi nangahas na tuluyang bumigay sa kanyang bantay kapag kaharap si Liang Yue, dahil araw-araw kapag nag-sparring silang dalawa sa estadyum, si Zhang Yi ay haharapin siya ng isang malungkot na suntok. Nang maglaon, matapos siyang mainat na sanay ni Zhang Yi, ang kanyang lakas ay dahan-dahang umabot sa threshold na 7,800 puntos. Sa ganitong paraan, unti-unting bumagal ang bilis ng pagsipsip sa pinagmulan ng mga dayuhang hayop. Bagamat ganap na magagamit ni Zhang Yi ang pinagmulan ng alien beast sa kanyang mga kamay upang pilitin na itulak ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa maikling panahon. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay masyadong matipid at masyadong marami. Si Zhang Yi ay isang matipid na tao, kaya wala siyang ganoong plano. Bilang karagdagan, ang index ng kapangyarihan ng Huahua ay umabot na rin sa 7,900 at 79 puntos, na isang hakbang lamang ang layo mula sa isang kumpletong tagumpay. Matapos makuha ang pinagmulan ng Diyos at i-unlock ang mga paghihigpit sa genetiko, ayon sa teorya, ito ang pinakatalentadong tao sa kanlungan maliban kay Zhang Yi. Hanggat patuloy itong lumalaban at nagpapasigla sa potensyal nito, maaabot nito ang threshold ng ipsilon maaga o huli. Bukod sa kanilang dalawa, nakatanggap din ng malalaking promo ang iba pang partner sa shelter. Ang index ng kakayahan ni Uncle Yu ay tumawid sa threshold ng antas ng Vice Captain at umabot sa taas na 8,100 puntos. Hindi siya nasiyahan sa datos na ito dahil mas maraming materyales ang ginugol ni Zhang Yi sa kanya. Ang pinagmulan ng alien beast na may 3 ulo na antas ng kapitan ay ang dahilan kung bakit siya umabot sa antas na ito.
Sa likod, mas mahirap ang promosyon. Bumuntong hininga si Uncle Yu kay Zhang Yi at sinabing, maaaring huminto ang aking pinakamataas na limitasyon dito. Totoo na ang pagsusumikap ay maaaring magpalakas ng mga tao. Ngunit upang maabot ang tuktok sa isang tiyak na larangan, ito ay nakasalalay sa talento. Nakangiting inaliw siya ni Zhang Yi, huwag kang mag-alala, ang mga taong mataba ay hindi ginawa sa isang kagat. Siguro kailangan mong dahan-dahang tunawin ang mga kapangyarihang ito, ngunit masyado akong sabik na palakasin ka. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi natuwa si Fatih Xu na nasa hindi kalayuan. Boss, kung tutuusin, huwag mo akong sisihin palagi. Habang nagsasalita siya, ibinababa niya ang kanyang ulo at naglalaro paminsan-minsan. Sina Zhang Yi at Uncle Yu ay tumabi at tumingin. Nako, konektado pa ako sa iba. Uncle Yu chuckled. Nagkatinginan sina Zhang Yi at Uncle Yu na may kaunting amusement sa kanilang mga mata. Sinong kasama mo? Nagtatakang tanong ng dalawa. Namula ang mukha ni Fatih Xu, well. I have a friend. Isang bastos na kaibigan. Sa mga oras na ito ay tinatago pa niya ito. Sino pa ba ang maaaring makipaglaro sa kanya maliban kay Liang Yang? Nagtanong si Zhang Yi na may kasamang chismis, kumusta na kayong dalawa ngayon? Hindi ba kayo hiwalay na? Bakit kayo na-disconnect na naman? Tumayo si Fatih Xu at sinabing, hindi mahalaga kung magkaiba tayo o hindi. Sinabi ko sa iyo na hindi ko siya nakausap. Sa tingin ko lang napakabuti niyang tao. Masarap makisama sa kanya bilang isang kaibigan. Umisi si Zhang Yi, tama. Anyway, hanggat hindi ka pa nakakarating sa huling hakbang, mapapahypnotize mo ang sarili mo sa isip mo. Maganda siyang babae. Bago pa matapos magsalita si Zhang Yi, agad na tinakpan ni Fatih Xu ang kanyang mga tenga gamit ang kanyang mga kamay at tumakbo palayo. Tamang-tama, kinuha niya ang pariralang ang pagtakas ay kahiya-hiya ngunit kapaki-pakinabang sa sukdulan. Sa anumang kaso, ito ay paralisis sa sarili at pagtakas mula sa katotohanan. Masyadong tamad si Zhang Yi na bigyang pansin siya, at siya na lang ang nag-asikaso sa mga emosyonal na bagay. Gayunpaman, dahil sa pagpapasigla ni Liang Yang, si Fatih Xu ay talagang sumailalim sa ilang mga pagbabago. Sa panlabas, sinabi niyang hindi niya gusto ang maliliit na lalaki, ngunit mas masigla siya sa pagsasanay. Ngayon, sa tulong ng cramming ni Zhang Yi, umabot na sa 8,000 puntos ang kanyang superpower index. Hindi sinabi ni Zhang Yi kung para kanino iyon, alam ng lahat. Ang patay na matabang bahay ay napakakomplikadong nilalang. Bilang karagdagan sa kanila, ang index ng kakayahan niyang Xingxin ay umabot din sa 9,000 puntos. Mukhang hindi siya masyadong mahilig lumakas. Ang mga nagmamay-ari ng mga kakayahan na nakabatay sa mga panuntunan ay umaasa sa kanilang mga utak, hindi sa mga purong kakayahan. Mas gusto niyang maging babae sa likod ni Zhang Yi, na nag-coordinate ng lahat at nagmumungkahi para sa kanya. Kung ikukumpara, mas nakatutok si Zhu Qier sa pagpapabuti ng kanyang lakas. Siya ay isang doktor at body manager ni Zhang Yi. Habang lumalakas siya, mas magiging ligtas ang kalusugan at kaligtasan ni Zhang Yi. Bilang isang auxiliary ability user, hindi niya kailangang magkaroon ng karanasan sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Sa pamamagitan lamang ng paulit-ulit na pagsasanay ng mga kakayahan, paggamot, o mga eksperimento sa mga mikroskopikong organismo, maaari mong pagbutihin ang katumpakan ng iyong mga kakayahan. Sa makatuwid, hindi siya nagpigil at naabot ang captain level threshold na 9,000 puntos. Sa ilalim ng ganitong uri ng pagsasanay na sa wakas ay tumaas ng husto ang kanyang mga kakayahan. Isang bagong kakayahan. Sa madaling salita, mababago niya ang pisikal na kalidad ng mga buhay na nilalang sa pamamagitan ng pagpindot. Nagbibigay ito sa kanya ng isang tiyak na antas ng kabagsikan. Sa teorya, ang sinumang mahawakan niya ang katawan ay manipulahin ayon sa kanyang kagustuhan. Pinaikot-ikot ang laman at sinisira ang mga laman loob. Gayunpaman, bilang isang hindi nakikipaglaban, mahirap gamitin ang ganitong uri ng paraan ng pag-atake, at magagamit lamang ito sa mga espesyal na sandali. Ngunit ang kakayahan ng physical transformation ay nagpapakita ng malakas na epekto nito kapag tumutulong sa mga kasamahan sa koponan. Matutulungan niya si Zhang Yi na magkaroon ng pinakaperpektong katawan. Sa ngayon, ang physical fitness ni Zhang Yi ay maihahambing sa isang beta level na pinahusay na dayuhan. Malaking improvement ito para kay Zhang Yi ngayon.
Bagamat hindi siya makalaban sa malapitang pakikipaglaban sa isang alien na antas ng Epsilon. Gayunpaman, ang pagpapabuti ng pangunahing pisikal na fitness ay magpapahusay sa kanyang pagtitiis at magbibigay daan sa kanya na makayanan ang maraming komplikadong kapaligiran. Halimbawa, kung lalabanan ni Zhang Yi ang isang dayuhan na kapareho ng antas, ang kanyang lakas ay mauubos pagkatapos ng laban. Sa oras na ito, makikita ang higit na kahusayan ng physical fitness. Kung sino ang makakapit ng mas mahigpit ay siya ang may huling tawa. Sa relatibong pagsasalita, ang bilis ng pagpapabuti ng kakayahan niyang siya ay hindi mabilis o mabagal. Ang pinakamataas na limitasyon ng kanyang talento ay hindi mataas at tinatangkilik niya ang parehong pagtrato bilang Zukir, ngunit ito ay nasa antas lamang na 8,000 puntos. Ngunit ang maliit na babaeng ito ay napakakontento sa status quo. Para sa kanya, ang Superpower Index ay isang sangkap lamang na nagpapasarap sa pagkaing ginagawa niya at nakakabusog sa tiyan ni Zhang Yi. Ang talagang ikinagulat ni Zhang Yi ay si Lu Keran. Dahil ang kanyang power index ay tumalon sa 9,500 puntos sa isang hininga. Upang matulungan si Zhang Yi na magsaliksik tungkol sa diwa ng ritual, hindi maiwasang si Lu Keran mismo ang kumuha ng bahagi nito. Ni hindi niya alam, ngunit may mga banayad na epekto ito sa kanya. Bilang karagdagan, hindi kailanman itinago ni Zhang Yi ang kanyang mga sikreto kay Lu Keran at palagi siyang tinatrato bilang isang mahalagang puno ng teknolohiya at maingat na nilinang siya. Dahil dito, tumaas din ang ability index ni Lu Keran at hindi huminto hanggang umabot sa 9,500 points. Ang bilis ng pagpapabuti na ito ay nagulat kay Zhang Yi. Dahil ito ay nagpapakita na ang sariling kakayahan ni Lu Keran ay muling nagbago. Maaaring sabihin na ang pinakamataas na limitasyon ng kanyang potensyal ay tumaas. Matapos maabot ng isang dayuhan ang pinakamataas na limitasyon nito, ito ay tulad ng isang takure na puno ng tubig. Kahit gaano pa ang pinagmulan nito ay patuloy na sumisipsip, hindi ito gagawa ng anumang pag-unlad o ang pag-unlad ay magiging lubhang mabagal. Kung hindi pa naipamahagi ni Zhang Yi ang ilang pinagmulan ng Diyos sa lahat noon, maaaring hindi naging ganoon kadali para sa kanila na maabot ang 9,000 point threshold ngayon. Para naman kay Lu Keran, nakilala niya ang mas mahiwagang diwa ng pagsasakripisyo dahil sa isang aksidente. Isinaalang-alang din ito ni Zhang Yi, ngunit kung si Lu Keran ay sumailalim sa mga halatang pagbabago pagkatapos na masipsip ang kaunting halaga ng espiritu ng pagsasakripisyo, paano naman siya? Naalala ni Zhang Yi ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan kamakailan at hindi niya maiwasang mapaisip. Iwanan ang mga iyon sa isang tabi. Ang pinabuting lakas ni Lu Keran ay magandang balita para kay Zhang Yi. Sa tulong ng dalawang manggagawa, sina Uncle Yu at Fatih Xu, nagtayo siya ng isang malaking pugon sa basement. Mabilis nitong naamoy ang yuan ore at nakakakuha ng pinakamadalisay na material na yuan. Ang bagay na ito ay katulad ng karbon at medyo malapit sa metal, ngunit ang paraan ng pagpapalabas nito ng enerhiya ay hindi pagkasunog. Sa kabutihang palad, ang distrito ng Shengjing ay nagsaliksik ng maaga at binigyan si Zhang Yi ng paraan ng paggamit nito. Sa makatuwid, malapit nang kunin ni Lu Keran ang enerhiya ng Yuan Stone at ilapat ito sa larangan ng industriya. Kumpiyansa niyang sinabi kay Zhang Yi, "Brother, bigyan mo ako ng hindi hihigit sa 2 buwan, at makakagawa ako ng upgraded second-generation exoskeleton armor. Kung gayon, tiyak na magbibigay ito sa iyo ng mas malakas na lakas sa pakikipaglaban." Namula ang mukha ng batang babae, at tumingin siya kay Zhang Yi, na parang nakita na niya itong nakasuot ng baluti, umakyat sa langit at pumasok sa lupa. Nakita ni Zhang Yi ang unang henerasyong armor na ginawa ni Lu Keran, ngunit si Uncle Yu lang ang nagsuot nito. Sa pangkalahatan, ang hitsura ay napakaganda. Ang buong bagay ay gawa sa titanium alloy at tumitimbang lamang ng mga 20 kilo. Gayunpaman, dahil sa pangangailangan na magdala ng nakakompres na gasolina at mga armas, ang buong set ay tumitimbang ng higit sa 60 kilo. Malinaw na hindi ito naaayon sa orihinal na Zhang Yi. Ngunit ngayon, ang katawan ni Zhang Yi ay binago ni Zukir, at ang higit sa 60 kilo ng baluti ay hindi maglalagay ng labis na presyon sa kanyang katawan. Ngunit malinaw naman, mas magaan at mas matigas ito, at mas nababaluktot ang mga bahagi ng koneksyon, mas mabuti. Habang lumalakas ang lakas ni Lu Keran at nakakuha siya ng mga bagong sangkap ng enerhiya, malapit na niyang maitayo ang pangalawang henerasyong armor. "Brother, maingat akong gagawa ng pinakamahusay na armor para sa iyo."
Kung ang buong katawan ay maaaring gawin sa pinakamahusay na metal at ipares sa mga bagong armas at kagamitan, ang ganoong armor ay maaaring magkaroon ng isang ordinaryong tao. Ang ganitong sandata ay maaaring magkaroon ng isang ordinaryong tao. Ang lakas ay maihahambing sa isang mataas na antas ng delta in human. Ang pagsusuot nito sa iyong katawan ay magpapalakas sa iyo. Nagniningning ang mga mata ni Zhang Yi nang marinig niya ito. Siyempre ang galing. Ang mga lalaki ay may pagkahumaling sa baluti. Lalo na si Zhang Yi, bagamat mahilig siya sa mga armas, mas gusto niya ang baluti na mas kayang takpan ang buong katawan. Sa ganitong paraan, maayos din na nalutas ang problema sa close combat defense na pinakakinabahala niya. Maliban kung makatagpo ka ng isang nangungunang eksperto na mahusay sa malapit na labanan, tulad ng isang estranghero tulad ni Liang Yu. Mahirap para sa mga ordinaryong dayuhan na masira ang kanyang depensa. Alam mo, kahit na ang mga nangungunang uniforme sa labanan sa rehiyon ay hindi mapipigilan ang pag-atake ng mga alien na klase ng Epsilon. Ang kasalukuyang kakayahan at exoskeleton armor ni Lukeran ay gumagalaw na sa direksyong ito. Baka isang araw, makakagawa siya ng armor na maihahambing sa isang Epsilon-class alien. Tumingin si Zhang Yi kay Lukeran na parang tumitingin siya sa isang malaking kayamanan na may walang katapusang potensyal. Palihim niyang iniisip na kailangan niyang humanap ng paraan para makahanap ng pagmumula ng Diyos para kay Lukeran sa hinaharap. Kung tungkol sa espiritu ng ritual, tila may epekto ito ng pagtaas ng potensyal. Hindi ko lang alam kung gaano ito kabisa kumpara sa pinagmumula ng Diyos, at ano ang koneksyon sa pagitan nila. Sa loob ng isang buwan, nakatanggap si Zhang Yi ng balita mula kay Shen Jing. Nagsimula na muli ang paghuhukay sa Yuan Mine. Walang gumagalaw mula sa misteryosong pag-iral sa mundo sa ilalim ng lupa, kaya nagpadala si Shen Jing ng maraming walang kwentang minero upang subukang linisin ang lugar ng kailaliman at magsagawa ng mga paghuhukay. Matapos makumpirma na walang aksidente, binalak naming magsagawa ng malawakang pagmimina. Ngayon, sa pagkawasak ng Earth Centipede Clan, ang pag-unlad ng pagmimina ay maaaring mapabilis. Ang rehiyon ng Jiangnan ay may hawak na 30% ng mga mapagkukunan, kaya dapat itong magpadala ng lakas tao upang pangasiwaan ang pamamahagi ng mga mineral at kasabay nito ay magpadala ng mga tao sa trabaho. Naisip ito ni Zhang Yi at tinawagan si Gao Qianwu na nagsasanay sa base ng Chaoyu. Ang Gao Qianwu ngayon ay may power index na mas mababa sa 5,000 puntos at siya ay itinuturing na isang malakas sa mga ordinaryong tao. Ngunit kung gusto mo talagang pag-usapan ito, mahirap kahit na maabot ang threshold upang sumali sa pangkat ng pagsisiyasat. Ngunit may isang bagay na nakapagpaasa kay Zhang Yi tungkol sa kanya. Ibig sabihin, bata pa siya, ambisyosa at responsable. Iniisip ni Zhang Yi na siya ay isang ordinaryong tao lamang, hindi mabuti o masama. Ngunit handang talikuran ni Gao Tianwu ang ilang mga personal na interes para sa mga tao sa nayon, kaya siya ay maituturing na isang mabuting tao. Ang mga tao ay laging gustong gumamit ng mabubuting tao, at handa rin silang magtiwala sa ilang mabubuting tao. Ngunit walang sinuman ang tila handang maging mabuting tao, na medyo kabalintunaan. Pumunta si Gao Qianwu sa Chaoyu Base, at ang kanyang pagganap ay palaging napakahusay. Bagamat aktibo siyang lumalakas, napaunlad din niya ang ilan sa kanyang mga nasasakupan. Ngunit napakahusay niyang pinangasiwaan ang mga kaayusan ni Zhang Yi, at mahusay din ang ginawa niya sa pakikipagtulungan kina Lu Dahai at Chen Jingguan. Nagpasya si Zhang Yi na bigyan siya ng pagkakataong pangasiwaan ang proyekto ng Mag-i. Kaya napagpasyahan na hayaan siyang magsama ng ilang kapatid sa Qinling Mountains upang pangasiwaan ang koleksyon ng Yuan ore. Tinanong ni Zhang Yi si Gao Qianwu, ang pagpunta sa Shengjing ay hindi isang gawaing bahay at mayroon pang ang ilang mga benepisyo. Ngunit ang mga bundok ay matataas at ang emperador ay malayo. Kailangan mong magkaroon ng magandang relasyon sa lokal na organisasyon at ang Blizzard City ay magpapadala rin ng mga tao doon. Akin ka at hindi ka nila masyadong ipapahiya kung nandyan ka sa pangalan ko. Pero kung tutuusin, outsider ka, kaya't maaari kang magdusa ng kaunting pagkalugi o mapiga. Nakangiting sinabi ni Zhang Yi, kung makatagpo ka ng kaunting problema, kailangan mong hawakan ito ng mag-isa. Huwag mong isumbong sa akin ang tungkol sa mga walang kabuluhang bagay. Hinayaan kita para lang gawin mo ito at hindi para magdulot ng gulo para sa akin. The bestie. Siyempre, hindi kami nanggugulo at hindi kami natatakot sa gulo.
Kung may mangahas manghawakan ng interes ko, sabihin mo lang sa akin. Kahit sino pa ang partido, pahihirapan ko siya. Matapos makinig sa mga salita ni Zhang Yi, agad na sinabi ni Gao Qianwu. Naiintindihan ko ang lahat ng ito. Salamat Boss Zhang sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Gagawin ko ng maayos ang trabaho ko at hindi ka ipapahiya. Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, magaling ka sa lahat ng bagay, ngunit medyo kulang ang iyong lakas. Nasanay ka na ba sa iyong sibat sa mga araw na ito? Nagmamadaling sinabi ni Gao Qianwu, hindi ako nangahas na magpakalma. Ako na ngayon ang namamahala sa isang koponan at seryoso akong magsasanay araw-araw. Para sa mga ordinaryong tao at mababang antas na dayuhan, ang mga thermal weapon ay nagdudulot pa rin ng malaking banta. Kinuha ni Zhang Yi ang isang piraso ng pinagmulan ng Earth Centipede mula sa ibang espasyo. Bagamat hindi ito captain level, nasa level pa rin ito na 7,000 tandang bawas 8,000. Mayroong kopya ng pinanggalingan ng alien beast dito. Kunin mo at i-absorb mo para lalong gumanda ang iyong lakas sa lalong madaling panahon. Sa pagkakataong ito, pumunta ka at magdala ng 10 estranghero mula sa Chaoyu Base. Bilang karagdagan, maaari kang gumamit ng maraming yuan na mga bato hanggat kailangan mo bawat buwan. Ito ay natitira para sa iyo upang mabuhay at makipagpalitan ng mga supply. Hihilingin ko sa pamilya Deng na bigyan ka ng gamot para lalo kang gumanda sa lalong madaling panahon. Gumawa si Zhang Yi ng sapat na pagsasaayos para kay Gao Qianwu at sa iba pa. Hindi naman sa gusto niyang kontrolin ang mga bagay ng masyadong maluwag, sadyang masyadong mataas ang kasalukuyang combat power level ng Tianhai City. Sa 3 pangunahing base, kahit na ang pinakamakapangyarihang mga pinuno ay hindi umabot sa antas ng kapitan. Sa lakas ng magkapatid na Gao Qianwu, ang pagpunta sa Wuyu Valley ay malamang na magpapatawa sa mga tao. At least kailangan natin silang palakasin para suportahan ang hitsura ni Zhang Yi. Hindi naman nila kailangang maging masyadong malakas, at least they have to be good enough. Saglit na natigilan si Gao Qianwu na para bang isang malaking pi ang biglang nahulog mula sa langit at tinamaan siya sa ulo. Si Zhang Yi ay palaging napakabukas palad sa mga taong nakapaligid sa kanya at hindi niya tinatrato ng masama ang sinuman. Sobra-sobra na talaga para kay Gao ngayon ang maliit na bagay na tumutulo mula sa pagitan ng mga daliri niya. Pinalo niya ng malakas ang kanyang dibdib sa pananabik at malakas na sinabi. Boss Zhang, pinahahalagahan mo ako at hinding-hindi ko makakalimutan ang kabaitang ito. Pumunta ako sa Shengjing at hinding-hindi kita ipapahiya. Bahagyang umiti si Zhang Yi, ayokong makita ang sinasabi mo, gusto kong makita kung ano ang ginagawa mo. Malayo pa ang mararating at kailangan mong isaalang-alang ang lahat ng iyong sarili. Tinitignan ko lang ang mga resulta. Kung hindi ka gumawa ng mabuti, hahanap ako ng papalit sa'yo. Tumango si Gao Qianwu, naiintindihan ko. Mariin niyang ikinuyom ang kamao, pakiramdam niya ay nasa harapan na niya ang yaman ng langit. Alam din niya na ang pag-alis sa kanyang comfort zone ay hahantong sa maraming problema. Siya at ang kanyang mga tauhan ay hindi sapat, kaya kung sila ay papasok sa trabaho sa pinakamakapangyarihang distrito, tiyak na hahamakin sila o mahihirapan pa sila. Ngunit kinailangan niyang igiit ang kanyang mga ngipin at tiisin ang lahat ng ito. Hanggat kaya niya itong lampasan, maituturing siyang matagumpay. Sa panahong iyon, magkakaroon sila ng mas magandang kinabukasan kaysa sa mga pinuno ng 3 pangunahing base na nakatambay lang sa Tianhai City na naghihintay na mamatay. Pagkatapos ng lahat, ang saloobin ni Zhang Yi sa 3 pangunahing base ay napakapangkalahatan. Hinahayaan na lang niya ang mga ito nang hindi masyadong nakikialam. Ngunit ang Yuan Mine ay isang ari-arian na lubos na pinahahalagahan ni Zhang Yi. Kung gagawa siya ng mabuti, siya ay magiging isang feudal na opisyal. Maaari ba siyang suportahan ni Zhang Yi ng mas kaunti sa hinaharap? Si Gao Qianwu ay napuno ng kagalakan at tuwang-tuwa na umalis kasama ang mga bagay na ibinigay sa kanya ni Zhang Yi. Mayroon lamang siyang isang araw upang ayusin ang koponan, at pupunta siya sa Blizzard City sa susunod na araw, at pagkatapos ay susundan ang mga tao doon sa Valley of the Undead. Umalis si Gao Qianwu. Siya ay pupunta sa Hilaga at nanatili sa mas malamig na lambak na yon sa loob ng mahabang panahon. Pinanood siya ni Zhang Yi na umalis sa kanlungan. Naglakad siya ng napakalayo sa yelo at nyebe, nag-iwan ng mahabang serye ng mga bakas ng paa sa lupa. Ngunit huminto siya sa isang tiyak na distansya, lumingon, at yumuko ng malalim kay Zhang Yi na nakatingin sa kanya mula sa bintana. Bahagyang ngumiti si Zhang Yi, sumandal sa bintana,
iniunat ang kamay at kumaway sa coffee table na mahigit 10 metro ang layo. Ang tasa ng kape na nakalagay sa coffee table ay biglang lumipad patungo sa kanya, umindayog, at nahulog sa kamay ni Zhang Yi na napakauso at hindi matatag na malapit nang tumilapon ang kape. Humigop ng kape si Zhang Yi at mahinang nagsabi, bagamat aktibo akong mangolekta ng mga bagay, parang medyo mahina ang kontrol ko. Bukod dito, kakaiba na hindi ako aktibong sumisipsip ng mga bagay mula sa katawan ng tao. Ang pagtaas sa index ng kakayahan ay nangangahulugan na ang antas kung saan ang kakayahan ay naisaaktibo ay tumataas. Ang kanyang kakayahang mangolekta mula sa iba't ibang mga puwang ay naging mas malakas, na may mas malawak na hanay, at mayroon din siyang kakayahan na aktibong mandambong at sumipsip. Pagkatapos ng ilang mga eksperimento, maaari na niyang mabunot ang buong kanlungan mula sa ilalim ng lupa at i-absorb ito sa sarili niyang alien space. Gayunpaman, may mga limitasyon pa rin, hindi ito gumagana sa mga tao. Si Zhang Yi ay nagsagawa ng mga eksperimento sa maraming uri ng mga bagay. Ang mga pangkalahatang bagay na may buhay, mga patay na bagay, at mga mikroorganismo ay maaaring aktibong kolektahin. Ngunit mayroong dalawang pagbubukod. Ang isa ay isang organismo na may mga superpower. May isa pang uri, ito ay ang mga tao. Tila may ilang espesyal na kapangyarihan sa loob nila na nakipagkumpetensya sa espasyo ni Zhang Yi, na naging imposible para kay Zhang Yi na makuha ito ayon sa gusto niya. Uminom si Zhang Yi ng kape at kumuha ng libro mula sa ibang espasyo gamit ang kanyang kabilang kamay. Isa itong libro ng impormasyon tungkol sa talampas na nababalutan ng nyebe. Kamakailan, 2 beses nakipag-ugnayan si Pajijesang kay Zhang Yi. Inimbitahan nilang lahat si Zhang Yi na pumunta sa snowy area para lumahok sa Chuanzhao Dharma Assembly sa susunod na taon. Upang mapabilib si Zhang Yi, nagpadala rin siya ng ilang larawan at video kay Zhang Yi. Nakita ni Zhang Yi ang maringal na bundok na nababalutan ng nyebe. Sa isang madilim na hapon, isang maliwanag na asul-gintong ilaw ng bodha ang biglang sumabog, tulad ng isang gintong gulong na bumabalot sa tuktok ng bundok. Hindi sinabi ni Zhang Yi kay Paji Kelsang kung pupunta siya o hindi, tinanong niya lang si Paji Kelsang. Iniisip niya kung magkano ang mapapala niya sa paglalakbay na ito. Ngunit malinaw naman, ang mga pagbabago sa Qingdao ay nagpapaalala sa kanya na hindi na ligtas na manatili sa Tianhai City. Dapat siyang magsumikap upang maging mas malakas at malaman ang pinagmulan ng mga makapangyarihan at mahiwagang nilalang sa ilalim ng lupa. Sa kabilang panig ng East China Sea, sunod-sunod na paggalaw ang narinig. Kahit na mula sa malayo, makikita ito ni Zhang Yi. Alam ni Zhang Yi na ang mga tao mula sa rehiyon ng Donghai o iba pang malalaking puwersa ang kumilos. Tiyak na naglakbay sila ng malalim sa mga ambon at nakipag-away sa hindi kilalang mga nilalang. Ngunit ang lahat ng ito ay walang kinalaman kay Zhang Yi, hindi niya ilalagay ang sarili sa panganib. Pero ngayon, may mas importante siyang gagawin. Sa isang kisap mata, lumipas ang 2 buwan. Pebrero 2053 sa planetaryong kalendaryo. Mahigit 2 taon na ang nakalipas mula nang magsimulang dumating ang katapusan ng mundo. Sa shelter, naging abala si Lukeran sa 2 bagay. Perpekto ang kanyang exoskeleton armor at bumuo ng ground centipede farm. Ang ground centipede farm ay itinayo sa tabi ng santuwaryo. Isa itong malaking kuweba na hinukay niya ng 200 metro sa ilalim ng lupa sa tulong ni Uncle Yu at Fatitsu. Pagkatapos ng lahat, ang nilalang na ito ay nabubuhay sa ilalim ng lupa at may ilang mga kinakailangan para sa temperatura ng kapaligiran ng pamumuhay nito. Bagamat hindi sila ganoon karupok, upang matiyak ang maayos na konstruksyon ng breeding farm, ang mga hardwin na ito, o maging ang tanging natitirang ground centipede egg ay dapat na i-breed na may mataas na kalidad. Bilang karagdagan, kinakailangan na gumamit ng reinforced cement concrete at isang bahagi ng metal upang makagawa ng isang hawla upang maiwasan ang bagay na ito na makatakas pagkatapos na ito ay lumaki. Ngayon ang index ng kakayahan ni Lukeran ay kasing taas ng 9,500 puntos at ang kanyang kakayahang magpino ng mga materyales ay lubos na napabuti. Sa makatuwid, maaari siyang gumawa ng metal sa maraming dami at ang bahaging ito ng material na problema ay hindi isang problema.